Pagkatapos, iniunat ni Yahweh ang kanyang bisig. Hinipo ang labi ko at sinabi, hayan, ibinibigay ko sa iyo ang dapat mong sabihin. Mga kapatid, magpuri o bayan ng Diyos. Pagdiwang natin ang buhay. Ating ihandog sa Diyos ang ating mga buhay upang tayo ay hipuin at hawakan ng Kanyang Espiritu. At pagtibayin ang ating kaugnayan kay Kristo at sa bawat isa sa pagsamba ito, o purihin ang Panginoong Diyos. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay nga po na hindi kami perpekto. Meron po kaming mga pagkukulang, mga pagkakamali,
Meron po kaming mga nagawang hindi mabuti o aming Panginoon. Subalit napakasagana ng iyong habag at pag-ibig at lagi kang nakahanda upang kami patawarin, upang kami unawain, upang kami patuloy na gabayan at samahan o aming Panginoon. Maraming pong salamat. Dumarating ang mga pagkakataon na mayroong mga galit, hinanakit sa aming mga puso, hindi lamang dahil hindi namin makasundo ang aming kapwa, kundi dahil nabibigatan marahil kami sa mga dumarating na problema, naroon ang pag-aagam-agam, naroon ang pangamba, naroon ang takot o aming Panginoon na baka hindi namin kayanin ang mga bagay, ang mga pagsubok na sa aming buhay ay darating. Pero lagi kang naririyan, Panginoon, nakahanda, nariyan ang iyong mga anak na iyong ginagamit upang ipadala, upang dumaloy ang iyong pag-ibig at pagmamahal, upang ipabatid at ipatiyak sa iyong mga anak na nariyan ka lamang, hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. Maraming pong salamat, o aming Diyos. Ipinagpapasalamat din po namin, Panginoon, ang mga panahon ng kagalakan ng tagumpay, ang pagdiriwang ng kaarawan, ng anibersaryo ng kasal, ang mga kasayahan sa buhay, sa pamilya, sa trabaho o sa paaralan, o aming Panginoon. Ang mga ito ay nagdudulot ng kagalakan sa aming mga puso upang makita namin ang ganda, ang saya ng mabuhay dito sa mundong iyong inilaan para sa amin na iyong mga anak. Maraming pong salamat, o aming Panginoon. Gayunman sa panahon ng kalungkutan, ng mga sakit o karamdaman, Panginoon, itinataas namin sa iyo ang aming mga kapatid. Nasa banig man sila ng karamdaman, nasa hospital, nasa tahanan o kasama namin dito. Tunay nga po hindi madali ang mga ganitong sitwasyon, subalit lagi na'y naririyan ka pa rin. Ikaw po ang dakilang manggagamot na sa amin ay magbibigay ng kagalingan. Panginoon, ang mga kapatid namin na ang
Subalit mas marami ang mga pagpapala, ang mga biyaya, ang mga blessings na patuloy mong ipinagkakaloob na dapat naming ipagpasalamat sa iyo, o aming Diyos, na dapat naming ibahagi sa aming kapwa, na dapat naming ipahayag na ikaw nga po ang tunay na Diyos, o aming Panginoon, na sa amin ay magbibigay ng lahat ng aming mga pangangailangan, na sa amin ay mag-iingat, na sa amin ay gagabay, at sa amin ay patuloy na sasama, o aming Panginoon. Maraming pong salamat, Panginoon, sa matamis na pangalan ni Jesus, na aming tagapagligtas at tagapaglatuyod. Ito po ang aming samo at panalangin. Amen. Buksan po natin mga kapatid ang ating banal na kasulatan sa aklat ni Isaias, Kabanata 58, talata 9 hanggang 14. Isaiah 58, verses 9 to 10 at 14. At ganito po ang ating mababasa. Sa araw na iyon, diringgin ni Yahweh ang dalangin ninyo. Pag kayo'y tumawag, ako'y tutugon agad. Kung titigilan ninyo ang pag-aalipin at pagsuway sa akin, at ang masamang salita'y iiwasan. Kung ang nagugutom ay pakakanin ninyo at tutulungan, ang kadilimang bumabalot sa inyo ay magiging tila liwanag sa katanghalian. At akong si Yahweh ang siyang sa inyo'y laging papatnubay. Lahat ng mabuti kailangan ninyo'y aking ibibigay at palalaksin ang inyong katawan. Kayo'y matutulad sa pananim na sagana sa dilig, matutulad sa batis na di nawawala ng agos ng tubig. Muling itatayo ng mga lingkod ko ang kutang na durog. Muling itatayo sa dating pundasyon. Makikilala kayo bilang tagapagtayo ng sirang buog, mga tagapagtayo ng wasak na mga bahay. Sinabi pa ni Yahweh, inyong igagalang ang takdang araw ng pamamahinga. Huwag kayong gagawa ng inyong gawain sa araw na banal, sa araw na ito'y mamamahinga. Kayo'y huwag maglalakbay, ni gagawa o maghuhunta ng walang kabuluhan. At kung magkagayon, ay madarama ninyo ang kagalakan sa paglilingkod sa akin. Bibigyan ko kayo ng karangalan sa harap ng buong daigdig, at lalasapin ninyo ang kaligayahan sa paninirahan sa lupaing ibinigay ko sa nuno ninyong si Jacob. Mangyayari ito pagkat akong si Yahweh ang nagsabi nito. Pagpalain nawa ang pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita.
sa mabuting balita ngayong umagang ito. Ito po ay matatagpuan sa Lucas chapter 22, verses 39 hanggang sa mga sumusunod. Ang pananalangin ni Jesus. Gaya ng kanyang kinaugalian, umalis si Jesus at nagtungo sa bundok ng mga olibo at sumama ang mga alagad. Pagdating doon, sinabi niya sa kanila, "Manalangin kayo nang hindi kayo madaig ng tukso." Lumayo siya sa kanila nang may isang pukol ng bato sa kalumuhod at nanalangin. "Ama," wika niya, "kung maaari ilayo mo sa akin ang sarong ito. Gayunmay huwag ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo." Napakita sa kanya ang isang anghel mula sa langit at pinalakas ang loob niya. Tigib ng hapis, siya'y nanalangin ng lalong taimtim. Tumulo sa lupa ang kanyang pawis na animoy malalaking patak ng dugo. Patuloy po ang pagpapala ng Diyos sa pagkabasa at pagkarinig natin sa bahaging ito ng banal na kasulatan.
Mga kapatid, palakpakan po natin ang ating Panginoon sa isang napakagandang panalangin na itinuro niya sa atin. Gayon din po ay palakpakan natin ang ating UCCP Batangas City Chancel Choir. Magandang umaga po sa bawat isa. Magpasalamat po tayo sa Panginoon sapagkat isang napakagandang araw ang muli niyang ipinagkaloob sa ating lahat. Isang umaga na puno ng pag-asa sapagkat sumilay ang haring araw, tanda ng isang maaliwalas na panahon na ating haharapin. Tayo po ay manalangin. Marami pong salamat o aming Diyos sa isang umagang puno ng pag-asa. Sa sandali pong ito ay hinihiling namin ang inyong pagpatnubay. Samahan niyo po kami, ang inyong abang lingkod, upang sa pagtanggap namin ng mensahe o aming Panginoon, ang iyong kadakilaan, kabanalan at pagmamahal ang sa amin ay mahayag. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang akin pong mensahe ay pinamagatan kong ang Getsemani ng ating mga buhay. Kapag narinig po natin yung salitang Getsemani o Hetsemani, ano po ba ang ating naiisip? Yan. Ito po yung hardin o halamanan kung saan ayon kay Mateo 26:36 at kay Marcos chapter 14 verse 32, dito po sa halamanang ito si Jesus ay taimtim na nanalangin at dito rin sa hardin na ito ang ating Panginoong Hesukristo ay hinuli ng mga sundalo. Ang Getsemani po ay mula sa salitang Hebreyo na gat. Ibig sabihin ay press, a large 5-foot high square stone pillar, at sa semane o seman na ang ibig sabihin ay oil o langis. Ang oil o langis ay tinitigis mula sa bunga ng olibo dahil po doon sa press o yung napakalaking bato na idinadagan dito. Noong panahon ng ating Panginoong Hesukristo, ang Getsemani ay isang place of business. Dito po ay maraming tanim na puno ng olibo na pinanggagalingan ng olive oils. At meron nga po silang specially designed na lamesa o table kung saan pinipisa ang mga olibo upang tigisin ang langis nito na dumadaan sa isang funnel o imbudo patungo sa isang lalagyan kung saan naiipon doon ang langis. Ang huling gabi po ng ating Panginoong Hesukristo ay dito niya pinalipas sa Getsemani. Sa kanyang pananalangin, mula rito, siya ay inaresto. He would live to go to the cross and receive the weight of the world. The Getsemani of our sins, blood crushed from his body, running down the cross to the world below. Sa verse 44 po, tigib ng hapis, siya ay nanalangin ng lalong taimtim. Tumutulo sa lupa ang kanyang pawis na animoy malalaking patak ng dugo. Isang tagpo na maihahalin tulad natin sa Getsemani na tinitigis ang langis mula sa bunga ng olibo. Mga kapatid, ang Getsemani ay isang simbolo ng pagdurusa, ng paghihirap, ng kabiguan. At dito sa ating mundo, sa realidad, sa katotohanan ng buhay, lagana po ito ang mga Getsemani ng ating buhay. Mga mabibigat na pasanin at pagdurusa na umuubos sa ating lakas at kasiglahan. Mga pangyayari na nagpapahina sa ating mga pananampalataya. Katulad po ng nabanggit kanina ng ating CIAF President nitong mga nakaraang araw, nakita at nasaksihan natin ang nakapunlulumong epekto ng Bagyong Maring
sa iba-ibang lugar ng ating bansa. Napakapalad nga po natin na halos hindi natin yun naramdaman sa lugar na ito. Ang malawakang pagbaha, mga ari-ari ang pinaghirapan, ngunit nawala ng saysay sapagkat nasira lamang ng tumaas ang tubig. Mga namatay na mahal sa buhay, mga nasirang mga buildings, mga crops o mga agricultural na produkto, lahat ng ito nadala ng baha. Isama pa po yung mga balita o mga kaso tungkol sa pagsisiwalat ng pork barrel. Saan ba ito napupunta? Napupunta sa bulsa ng ilang taong mayaman, ng ilang taong gahaman sa yaman at kapangyarihan, kung saan ang mga kaawa-awa nating mamamayan ang nagdurusa at nahirapan, sapagkat sa halip na makatulong ito upang iangat ang kanilang kalagayan sa buhay, lalo pa itong naging dahilan upang sila ay mabaon sa kahirapan. Ang tila wala ng katapusang mga krimen na nagaganap sa paligid, patayan, nakawan, kahalayan, ang karahasan na laganap sa ibang lugar, ang mga minahang nakasisira sa ating mga kabundukan, ang mga oil spills, mga sitwasyon na maraming inosente ang nadadamay. Idagdag pa po yung ating mga pansariling problema, mga pasani natin sa buhay, ang ating mga katanungan, ang ating mga pangamba. Mga magulang ko at mga kapatid, sa gitna po ng ganitong nakalulungkot at nakalulunos na mga sitwasyon, sa bawat pagpatak ng ating mga luha, sa sakit ng kalooban po na ating nararamdaman, sa bawat karahasan, sa bawat kawalang katarungan, sa bawat galit na meron sa ating mga puso, sa bawat inosenteng nadaramay, sa bawat bundok na nakakalbo, sa bawat buhay na nasasayang. Kanino po tayo babaling? Kanino po tayo tatakbo? Who do we turn to? Sa awit po 77, kahit ang salmista ay nagtatanong sa Diyos kung bakit tila pinabayaan na siya nito, kung bakit sa panahon ng bagabag at problema, hindi niya maramdaman ang presensya ng ating Diyos. Hindi ako patulugin, waring ito ay parusa. Hindi ako makaimik, pagkat ako ay balisa. Nagbalik sa gunita ko ang nagdaang mga araw, na nariwa sa isip ko ang panahong nakaraan. Ako'y nagbulay-bulay sa silid ko gabi-gabi. Ang diwa ko'y nagtatanong, ang tanong ko sa sarili, ako baga, Panginooy, lubusan mong itatakwil? Di mo na ba ibabalik sa akin ang iyong pagtingin? Ang iyo bang pagpapala sa amin ay nagwakas na? Hindi na ba maaaring sa pangako mo'y umasa? Yaong kagandahang loob mo ba, o Diyos, ay wala na? Dahilan sa iyong galit, ang awa mo'y wala na ba? Ganito ang aking sabi, ang sakit ng aking loob, para bagang mahina at walang lakas ang aking Diyos. Mga kapatid, ito may katanungan ng salmista noong panahong iyon at maaaring tayo rin sa ating kapanahunan ay nagtatanong. Lagi po nating tatandaan, even in great despair, something faithful is happening. Kahit po tayo umiiyak at nararamdaman na wala na ang Panginoon o wala ang Diyos sa ating tabi, wala ang Diyos sa ating buhay, doon po ay nahahayag ang pagnanais natin na lumapit sa ating Panginoon. Suffering gets our attention. Ang mga suffering na meron tayo ang nagiging daan upang magdamayan tayo sa isa't isa. Ito ang nagiging dahilan upang patuloy nating saliksikin ang kahalagahan ng ating mga buhay. Ano bang purpose at naririto tayo sa mundong ito? Ito ang paraan upang lumapit tayo sa ating Panginoon, na kahit sa mga pagkakataon na tayo ay may pag-alinlangan,
sa ating dakilang Diyos. Ang tanong natin kanina, kanino tayo lalapit? Who do we turn to? Alam na natin ang sagot. Sa Diyos lamang tayo tatakbo. Ang ikalawang tanong, what are we to do? Ano na ang gagawin natin? Gayong alam naman natin na sa Diyos tayo tatakbo. Mga kapatid, isa lang din po ang sagot dito. Manalangin. We are to pray. Nagpunta si Jesus sa hardin ng Gethsemane dahil sa isang dahilan para manalangin. Sa verse 45 po at 46 ng Lucas chapter 22, tumindig siya pagkapanalangin at lumapit sa kanyang mga alagad. Narat na niyang natutulog ang mga ito dahil sa tindi ng dalamhati. Bakit kayo natutulog? Tanong niya. Bumangon kayo at manalangin upang hindi kayo madaig ng tukso. Alam po ng ating Panginoong Hesukristo kung ano ang mangyayari pagkatapos ng gabing iyon. At batid niya na tanging ang panalangin ang magbibigay sa kanya ng kalakasan para maihanda ang kanyang sarili. At batid niya nang makita niyang natutulog ang kanyang mga alagad, inutusan niya ang mga ito na manalangin para po maihanda ang kanyang mga alagad sa maaaring maganap na hindi maganda pagkatapos ng gabing iyon. Meron pong dalawang napakahalagang bagay na nagagawa sa atin ang ating mga prayers. Una po, prayer helps us cope with hardships. At ang pangalawa, prayer guides us away from temptations. Sabi ni Jesus, bumangon kayo at manalangin upang hindi kayo madaig ng tukso. Hindi niya sinabing, bumangon kayo at manalangin upang makaya ninyo ang mga pagsubok. Sapagkat sa ating buhay po, maraming temptations. Ang mga pagsubok na dumarating sa atin ang nagbibigay sa atin ng mga tukso, ng mga tanong, mga desisyon na dapat piliin. Marami pong tukso na pag may mga pagsubok tayong nararanasan, nariyan ang tukso na ipagpapalit ang ating prinsipyo at paniniwala. Ang tukso na mas pipiliin ang mas madaling paraan, kahit pa nga mali ito o labag sa kagandahang asal, huwag lamang tayong mahirapan. Ang tukso na talikuran ang ating mga pananampalataya para sa isang buhay na mas magaan, mas maalwan, mas sagana o mas comfortable. Hindi nakapanalangin ang mga alagad ng ating Panginoong Hesukristo na kasama niya ng gabing iyon. Kaya't napakadali sa kanila na itangging kilala nila si Jesus nung sila ay tanungin kapalit ng kanilang kaligtasan. Tayo po, ang bawat isa sa atin, alam natin, batid natin how powerful ang panalangin. So many times napatunayan natin ito. Sa napakaraming pagkakataon, natanggap natin ang katugunan sa ating mga dalangin. Lalo po itong nagiging powerful ang panalangin kung tayo po ay marami, kung tayo po ay sama-sama, kung tayo po ay nagkakaisa sa ating mga pananalangin. Mga kapatid, napakaraming blessings ng ating Panginoon na ating natatanggap. Napakaswerte natin dahil naligtas tayo sa baha, naligtas tayo sa ilang mga kalamidad. Pero bakit po hindi natin ito maipahayag? Bakit hindi natin maibahagi ang kaunting oras para sa sama-samang pananalangin? Nakakalungkot po dahil ang ating mga prayer meetings, ang Sunday school, ang Bible study, ang ating mga church fellowship, iilan ang umaattend. Gaano po ba kahirap sa atin na ibahagi ang ating mga sarili, samantalang napakalaki naman ang natatanggap natin mula sa ating Panginoon. Ang mga ganito pong gawain, ito po ang mga daan, ang mga venue, upang ang sama-samang pananalangin natin ay maging mas malakas. Wala tayong panahon
sa ganitong mga gawain? Napadadaig po ba tayo sa mga temptations? Mga kapatid, may kanya-kanya tayong Getsemani sa ating mga buhay. May short term, may pangmatagalan, may mabigat, meron din namang magaan. Pero hindi po tayo dito dapat mag-focus. Kung ating susuriin sa ating mga buhay, higit na marami ang dapat nating ipagpasalamat sa ating Diyos. Nariyan ang ating pamilya, nariyan ang ating mga kaibigan, ang ating mga anak, ang ating mga kapatid, ang ating kapwa, ang ating iglesia. Nabubuhay tayo araw-araw. Hanggang ngayon, naririto tayo, humihinga, nakikipagpanambahan sa ating mga kapatid. Ito po yung mga bagay at sitwasyon na higit na nagbibigay sa atin ng kagalakan, ng kapayapaan, at matibay na ugnayan. Dumating man po ang napakaraming Getsemani sa ating mga buhay, hindi tayo dito magfo-focus. Ang mahalaga, alam natin kung saan at kung kanino tayo lalapit. Siyempre pa, walang iba kundi sa ating Diyos na laging faithful sa Kanyang pangako sa atin. Laging handa na tayo ay aliwin. Laging handa na tayo ay ingatan, patawarin, unawain, ibigin at samahan sa lahat ng sandali ng ating mga buhay. At dapat din po, alam natin, dapat lagi at kailangan nating tandaan kung ano ba ang dapat nating gawin sa gitna ng ating mga Getsemani. Ang manalangin, patuloy na manalangin, sama-samang manalangin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Tayo po ay tumayo at sama-sama po nating sambitin, sabay-sabay nating bigkasin ang kapahayagan ng ating pananampalataya. Sumasampalataya kami sa Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa, at sa Diyos na patuloy na nakikiisa sa ating kasaysayan at buhay. Sa Kanya na nagkatawang tao sa pamamagitan ni Hesukristo, upang ang sanglilikha ay magkaroon ng pag-asa at kaayusan, at sa Kanya nakapangyarihan sa pamamagitan ng banal na Espiritu, upang magsilbing kalakasan ng mga aba at nagdurusa at kasiglahan sa lahat ng mananampalataya upang magpatotoo ng ganap. Sumasampalataya kami na ang sambahayan ay tinawag at pinabanal ng Diyos upang maging alulod ng Kanyang pag-ibig, kaayusan at kapayapaan sa pamayanan. Ito ay tinawag upang mamuhay ng mapayapa kasama ng Kanyang kapwa at ng sanglilikha, upang magpatotoo para sa kaganapan ng kaharian ng Diyos na puspos ng pag-ibig at katarungan. Sa iisang Diyos Ama, Anak at Banal na Espiritu, kami ay ganap na sumasampalataya. Amen. Turuan mo sila gumawa ng mabuti, magpakayaman sa mabuting gawa, maging bukas ang palad at matulungin sa kapwa. Tayo po'y magsipaghandog.
Aming mapagmahal na Ama, inaalay po namin ang mga handog na ito mula sa aming mga pinagpagalan. Pinagkakaloob namin ang mga salaping ito bilang bahagi ng aming kita. Maging kasangkapan nawa ito sa pagsusulong ng gawain ng iyong iglesia, hindi lamang sa apat na sulok ng simbahang ito, kundi gayon din sa mas malawak na pamayanan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, ang paghahandog po para sa misyon at ebanghelismo, atin pong ilagay dito po sa kahon na ito po. At yung pong lingap kapwa, yung atin pong mga para sa ating mga kapatid na nasa lanta ay doon naman po sa malaking box. Opo, ang cash po ay kay Maida. Opo. Una po ito ho, sunod dito sa gitna at ito po ang pangatlo. Sa ating pong panalangin ng pagtatalaga at basbas ay ating pong inaayayahan ang pastor po ng Inyangan, ang Pastor Alan Evangelista. O Diyos namang makapangyarihan sa lahat, natapos na naman po ang isa naming pananambahan. Ngunit o Diyos, hindi dito natatapos ang aming paglilingkod sa iyo. Bagkos, kami ay lalabas ng bahay-sambahang ito upang patuloy ka namin paglingkuran sa pamamagitan ng paglilingkod namin sa aming kapwa. Narito nga o Diyos, ang simbolo ng aming pagkakawang gawa sa
sa aming mga kapwa. Ang mga nagbigay para sa misyon at ang mga nagbigay para sa mga nasalanta ng bagyo. Maraming salamat, O Diyos, sa mga ambag na ito. Nawa, O Diyos, ito ay maging instrumento para sa iyong mga anak na nasalanta ng bagyo, upang sila ay makilala ka, upang sila ay lumapit sa iyo sa pamamagitan ng panalangin at pagdulog ng kanilang mga problema. Gayon din, O Diyos, kami nagpapasalamat at aming tinatalaga ang aming mga ginawa, ang aming pag-awit, ang aming pananalangin, ang aming pakikinig sa iyong nakakabusog na mensahe ngayong umagang ito. Na ang panalangin ay napaka-powerful. Ito ang aming kailangan upang ikaw ay aming makausap, ikaw ang aming makaniig sa araw-araw ng aming buhay. Nawa, O Diyos, ay patuloy naming ay sa buhay ang aming narinig na mensahe ngayong umaga. Nawa, O Diyos, ay patuloy kaming pagpalain sa pamamagitan ng iyong mensaheng ito. Narito, O Diyos, ang iba sa iyong mga anak, lumapit, nananalangin sa iyong harapan. Sila ay may kanya-kanyang mga kahilingan. Ang iba ay nagpapasalamat dahil sila ay ginagabayan mo sa araw-araw ng kanilang buhay. Ang iba, lumapit, nananalangin, nagpapasalamat dahil sila ay nagdiriwang ng kanilang kaarawan o magdiriwang ng kanilang kaarawan at anibersaryo ng kasal. Maraming salamat, O Diyos, sa buhay ng aming mga kapatid na ito. Ang iba, O Diyos, ay nananalangin, lumapit sa iyo, dahil sila ay humihingi ng gabay sa kanilang examination sa darating na linggong ito. Ang iba, O Diyos, ay nananalangin sa iyong harapan dahil sa kanilang karamdaman o karamdaman ng kanilang mga mahal sa buhay. Ikaw, O Diyos, ang aming dakilang manggagamot. Alam ko po, O Diyos, na ang mga doktor, nurse, gamot, instrumento, ito ay instrumento mo lamang upang pagdaluyan ito ng iyong kapangyarihan ng pagpapagaling. Patuloy, O Diyos, na kagalingan ang aming hinihiling sa aming mga kapatid na may karamdaman. Ang iba sa amin, O Diyos, ay lumapit sa iyo upang humihingi ng gabay, humihingi ng kanilang matanggap sa trabaho, o sila ay humihingi ng gabay sa kanilang pang-araw-araw na buhay sa iyo, O aming Panginoon. Ikaw lamang, O Diyos, ang maaaring magpatakbo ng aming buhay. Dahil pag kami ay nasa iyo, kami ay walang magagawa. Kami ay magiging walang problema. Patuloy ang buhay na maayos at kaaya-aya. Ang iba sa amin, O Diyos, ay nananalangin sa iyong harapan dahil nagpapasalamat sa mga blessings na iyong binibigay sa kanila. Nawa, O Diyos, ang mga kapatid namin ito ay patuloy ding maging instrumento mo upang magbahagi ng kanilang blessings sa iba. Ang iba sa amin, O Diyos, nagpapasalamat dahil kami ay buhay. Kami ay dinadala mo sa iyong bahay-sambahan tuwing linggo. Nawa, O Diyos, patuloy ang iyong paggabay sa aming buhay, sa aming araw-araw na buhay. Patuloy ang kalakasan, ang dumaloy sa aming buhay, upang patuloy kaming makapaglingkod sa iyo lamang, O aming Panginoon. Alam ko, O Diyos, ang aming mga kahilingan ito ay iyong tinutugon. Kami ay nananangan sa sinabi mo sa banal na kasulatan na hindi pa man namin tapos
usalin ang aming mga panalangin. Ito'y iyo na ang tinutugon. Kung ito ay ayon sa iyong kalooban para sa amin, ang aming Panginoon. Gayun din, O Diyos, ang aming mga kapatid na nanatili sa kanilang inaupuan, kinatatayuan. Sila rin, O Diyos, ay may panalangin. Hayag man o lihim. Patuloy mo rin silang tutugunin sa kanilang mga kahilingang ito. Patuloy din ang pagpapala mo ang dumaloy sa mga kapatid naming ito. At patuloy din gagabayan ang buhay namin. Patuloy, O Diyos, na aming inihiling na Ikaw pa rin ang mauna sa aming iba pang mga gawain ngayong maghapon ito. Maging sa gawain ng pamilya, sa gawain ng simbahan, at kung ano mang gawain. Ito ay linggo na alay namin para sa iyo, o aming Diyos. Ang banding ng pamilya, ito'y paghahanda muli para sa araw ng kinabukasan, sa pagtatrabaho na naman ng aming mga magulang at pag-aaral ng aming mga anak. Tuloy, O Diyos, na Ikaw ang manguna sa aming buhay. At sa amin pong pansamantalang paghihiwa-hiwalay, o aming Panginoon, ay patuloy mong igawad sa amin ang iyong walang hanggang pag-ibig, basbas at pagpapala. Unang-una na sa mga anak mong lumapit sa iyong harapan, tiklop tuhod, nakatayo, na nananalangin. Pagpalain tayo ng Panginoon at ingatan kayo. Paliwanagin ng Panginoon ang mukha niya sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap ng Panginoon ang mukha niya sa inyo at kanyang tutok din lahat-lahat ng ating mga kahilingan sa Kanya. Pagkat mahal na mahal tayo ng ating Diyos. At sa ating lahat, tanggapin natin ang pagpapala ng isang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Banal na Espiritu, mula ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.